Ipapamalas na ni Charmy ang natatago niyang kapangyarihan, ipapakita na din ni Boy timbangan ng magic na binigay sa kanya ni Lucius at sa wakas ay dumating na si Asta upang kalabanin ng mahilig sa bakal, dyaryo at plastic na si Boy timbangan. Kaya naman hindi ko na patatagalin pa, let's go! Makikita natin sa labang kinakaharap ng Black Bulls laban kay Damnatio ay sadyang masasabi mong lamang talaga ang kanilang kalaban, kaya naman doon ay nag-iisip si Sekre na kung mapipinsala pa siya lalo at mawawalan ng malay ang kanyang sealing magic ay mapapawalang bisa. Sa tulong ng mana method na siyang natutunan ni Sekre sa Heart Kingdom ay nagawa niyang isil ng sabay-sabay ang lahat ng sakit at sugat na siyang natamo ng Black Bulls, kung kaya't maaaring buhay pa din sila Gray at Gauche, ngunit hindi na lamang nila kaya magpatuloy sa pakikipaglaban. Sa nakaraang chapter ay hindi natin nakitang gumawa ng pagkilo si Charmy, kung kaya't in this chapter ay nagsimula na siyang gumalaw at sinabi kay Damnatio na ano raw ba ang ginagawa nito. Una nating nasaksiyan ng paggamit ni Charmy ng kanyang totoong kapangyarihan nang kinalaban niya ang isa sa mga Dark Disciples. Kasabay nun ay una din nating nakita ang paggamit nito ng kanyang mana method. So dito ay ginamit muli ni Charmy ang kanyang mana method, pati na din ang pangalawang magic na kanyang tinataglay, at mapapansin natin ang kanilang paligid ay napapalibutan ng spell ni Charmy. Dito ay mali ako nang nasabi sa nakaraan nating spoiler review dahil ang totoo palang sinabi dito ni Magna ay hayaan daw ni Sekre sila Henry at Gordon na magpatuloy sa pakikipaglaban. Umatake ng light magic ang dalawang malalaking anghel, ngunit gaya ng ginawa ni Charmy sa buhok ng Dark Disciples ay inilagay niya lamang ito sa kanyang kawali at unti-unti itong kinakain. Pagkatapos ay inipon ni Charmy ang magic niya sa kanyang dalawang kamay at binigusan niya ng malakas ang dalawang anghel na umatake kanina. Tila ba may napansin si Damnatio na may kakaibang mangyayari at dito ay hindi pala kay Charmy ang dalawang itim na aso na binanggit ko kahapon, sapagkat ginamit pala ni Nak ang magic ng kanyang Devil Union upang sakmali ng dalawang anghel na nasa kanilang harapan. Pinaulanan nila ng mga pag-atake si Damnatio at makikita naman nating malapit na silang makalapit dito, ngunit na-realize ni Damnatio na pinapatagal lamang ng Black Bulls ang labanan para sa pagdating ni Asta. Kaya naman nakapag-decide si Damnatio na gumamit ng kakaibang mahika at doon ay bigla na lamang nagkasugat-sugat ang buong katawan ni Charmy. Kapinsalang natamo ni Charmy ay napawalang bisa ang kanyang mahika at habang sumusugod naman si Zora ay sinabi ni Damnatio na ang ibang paladin ay binigyan ng pangalawang mahika ni Lucius at ang naibigay sa kanya ay ang magic ng Supreme Devil na si Baal na siyang nagtataglay ng Invisible Atmosphere Magic at ito raw ang hahatol sa ating mga bida. Nakita na natin ang sinasabi ni Damnatio na ang ilan sa mga paladin ay nabigyan ng second magic dahil si Sister Lily ay mayroong spatial magic at water magic, samantalang si Damnatio naman ay mayroong atmosphere magic at scale magic ngayon. So sa madaling salita ay maaaring mayroon din second magic si Acer Silva pati na din si Morgan, at sa malamang ay kinuha din ito ni Lucius sa dalawa pang Supreme Devil na siyang hindi pa nakikilala natin. Sa pagbabalik ay ginamitan ni Damnatio ng atmosphere magic si Nak, kung kaya't ang mahika nito ay madali lamang nawala at ang mga anghel na siyang nahuli kanina ay nakawala na din. Habang papasugod sila Henry at Gordon ay biglang naalala ni Sekre ang nakaraan, kung saan sa nakalipas na 500 taon ay nabubuhay lamang siya upang tuparin ang kanyang misyon, dahil kung maaari lamang daw siyang maging taong muli noon ay hindi raw siya maghihirap ng napakatagal. Kung sakaling natupad na raw ni Sekre ang misyon na dapat niyang gawin ay wala na raw siyang pakialam pa kung siya ay mamatay na, sapagkat hindi naman daw niya kasama pa ang unang Wizard King. Doon ay naalalang muli ni Sekre ang sinabi ni Lumiere na ito ay nagpapasalamat sa lahat ng ginawa ni Sekre, kung kaya't simula daw sa mga oras na yun ay mamuhay raw ito ng masaya kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa pagbabalik ng labanan ay nagawang tusukin ni Damnatio ng espada si Locke, samantalang si Magna naman ay ginamit ang kanyang secret weapon, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito umabot kay Damnatio dahil madali lamang niya itong hiniwa. Sumunod ay sinalubong naman ni Damnatio sila Henry at Gordon at sa isang pagtusok ng espada ay madali lamang niya itong winasak. Kapagkatalo nila Henry ay napalipad ito patungo kung saan ginagawa ang pagsamon kay Asta, kung kaya't ang tatlong pinakamalalakas namang kukulam sa kasaysayan ay pagtutulong-tulungan si Damnatio. Subalit sa kasamang palad muli ay madali lamang tinalo ni Damnatio sila Captain Dorothy at tanging si Nero na lamang ang natitira upang matapos na ang misyon na binigay sa kanya. Sinabi ni Sekre sa kanyang isip na ang rason kung bakit buhay pa siya, kung bakit meron siyang kaibigan ngayon, at kung bakit naibalik ang will niya upang mabuhay pa ay dahil daw sa ating bidang si Asta, kung kaya't bumalik na raw ito at doon ay humiyaw ito ng malakas at sinabing hindi niya na kayang ipagpatuloy pa kung wala daw si Asta. Sinabing muli ni Damnatio na yun na raw ang katapusan ng lahat at biglang nagulat si Sekre dahil may humawak sa kanyang ulo, sapagkat
sapagkat eto na dumating na ang pinakahihintay ng lahat, ang pinakaabangan ng lahat, ang pinakatanga eka nga ni Noel, ang pinakamakulit pero babaero, at syempre ang pinakamalakas. Let's get ready to rumble from the black corner, Asta. At doon ay nakita ni Sekre ang imahe ni Lumiere sa ating bida at nagpasalamat naman si Asta sa lahat dahil sa matinding effort na kanilang ginawa upang makabalik lamang siya sa Clover Kingdom. So grabe, parang Romeo and Juliet lamang ang peg, parang eksena lamang ni Sakura sa pagdating ni Naruto dahil sobrang nakakakilabot na entrada at nakakataas balahibo talaga ang pagdating ng bidang si Asta. Kaya naman Damnatio po, taragis ka, maganda-handa ka na at manalangin na huwag ka sanang ma-one hit delete ni Asta dahil marami talagang nag-aabang sa eksena na yun. Sa unang eksena ay nagkaroon ng flashback bago magpakita si Asta sa tabi ni Nero at dito ay sinabi ni Ryu kay Asta na paparating na ang magsusundo sa kanya, kung kaya't ang ating bida ay dali-daling nagpasalamat kina Yoshuga, Ichika at Ryu at sa iba pang naroon. Biglang isang boses ang nagsalita sa likuran ni Asta at sinabing nandito lamang daw pala ito napunta at doon ay pinakita na si Finral na siyang susundo kay Asta na kinatuwa naman ang ating bida. Mapapansin nyo dito mga kaibigan na kasama ni Finral si Rogue dahil upang maiwasan ang aberya na pwedeng mangyari ay mahalaga ang gagampan ng abilidad ng pusa. Tanong ni Ryu kay Finral ay meron pa daw bang space para sa isang tao at habang sumagot ng oo si Finral ay sa kanyang isip ay isang bigatin daw bang tao ang kumakausap sa kanya. Biglang tinuro ni Ryu si Ichika dahil sasama daw ito sa Clover Kingdom at sinabi pa nito na si Ichika ang isa sa mga pinakamalakas at magaling sa Land of the Sun. Sagot naman ni Ichika ay hindi siya pwedeng umalis sa tabi ng Shogun at tugon naman ni Ryu ay kung hindi nila matatalo si Lucius ngayon, ang kanilang lugar ay mawawasak na din. Wika naman ni Yosuga ay malaki ang ginampanan ni Ichika sa naging pagsasanay ni Asta kung kaya't sumama na raw ito at siya na ang bahalang magtanggol sa kanilang lugar. Wikang muli ni Ryu ay sumama na raw si Ichika sa Clover Kingdom upang makapagkita na din kay Yami at wag daw kalimutan nitong bumalik ng buhay sa kanila. Kaya naman bago umalis sila Asta ay naguling habilin pa ang Shogun dito na nasa kamay daw nila ang kapalaran ng mundo kung kaya't talunin daw nila ang paepal na si Lucius. May napansin lamang ako dito mga kaibigan dahil alam naman nating nakikita ni Ryu ang mga masasamang mangyayari sa hinaharap kung kaya't malakas talaga ang kutob ko na meron itong dahilan kung bakit pinasama niya si Ichika sa Clover Kingdom sapagkat hindi lamang upang magkaroon ito ng reunion kay Yami kung hindi dahil mismo sa tinataglay ni Ichika ang kapangyarihan dahil kung tutuusin ay nabibilang pa din si Ichika sa isang arcane stage at idagdag pa natin ang tinataglay nitong Zeten. Kung sasabihin nyo naman sa akin na wala namang sinabi si Ichika sa nakalaban nitong Paladin ay diyan kayo nagkakamali dahil hindi lamang nakalaban doon ng maayos si Ichika sapagkat sobrang gulat na gulat o nasyak lamang ito sa kanyang mga nalaman tungkol sa kanyang nakaraan. By the way, balik tayo sa kasulukuyan ay nagsama na ang tatlo upang mag-travel papunta ng Clover Kingdom at dito nga ay pumungad sa kanila si Boy Timbangan. Bagsak na sila Captain Dorothy, ang reyna ng mga mangkukulam, kasama na din ang lahat ng member ng Black Bulls. Makikita natin sa mukha ni Asta at sa pagsasalita ko na din ang gigil at galit namin kay Boy Timbangan dahil wala naman itong bukang bibig kundi hustisya, hustisya, hustisya. Siya naman itong gumagawa ng masama. Wika ni Boy Timbangan ay mukhang kahit si Asta na pwedeng lumaban sa kanya ay napanghinaan na dahil sa kanyang mga nakita, ngunit si Asta ay tahimik lamang nakikinig sa kalaban. Biglang nilabas ni Asta ang kanyang Demon Destroyer at nag-ipon ito ng maraming anti-magic power sa espada samantalang si Finral ay naganda na rin upang tumulong sa laban. Wika ni Asta ay maaaring makaligtas pa ang lahat sa kamatayan kung kaya't hiniling nito na mag-focus daw sila Finral sa panggagamot mula sa kanyang likuran. Kaya na raw kalabanin ni Asta na mag-isa si Boy Timbangan na kinagulat naman ni Finral at doon ay sinabi ni Asta na hindi na siya matatalong muli gaya ng nangyari sa kanya noong kinalaban niya si Lucius. Habang papalapit si Asta ay naisip ni Boy Timbangan na hindi gagana ang kanyang scale magic na meron siya sa taong walang tinataglay ng maika sa loob ng katawan nito. Kaya naman ginamit nito ang kanyang atmosphere magic na binigay daw sa kanya ni Lucius. Ngunit kung sila Nak ay hindi makita ang ganong klaseng pag-atake ay walang kahirap-hirap na naramdaman ni Asta ang pinakawalang pag-atake ni Damnatio kung kaya't bilang pangontra ay naglabas ito ng anti-magic simple domain expansion sa kanyang paligid. Nagulat si Boy Timbangan dahil nag-evolve na ang anti-magic ni Asta sapagkat kaya ding burahin nito ang pinagmamalaki niyang atmosphere magic. Nagulat din si Finral at napansing mas nakokontrol na ni Asta ang kanyang anti-magic ayon sa kanyang kagustuhan. Wika naman ni Asta ang invisible atmosphere magic daw na pinagmamalaki ni Damnatio ay mukhang walang silbi sa kapangyarihan na kanyang tinataglay. Kaya naman habang naglalakad si Asta ay alam kong kinakabahan na itong si Boy Timbangan kaya naman magtago ka na sa
gaya ng nanay mo habang may oras ka pa. Subalit kahit binalaan ko na ay ayaw pang magpapigil ni Boy Timbangan mga kaibigan at sinabi pa na siya raw ang isang paladin na nagtataglay ng malaking magic power at kahit simple lamang daw ang physical attack na meron siya ay hindi raw siya matatalo kung espadang labanan ang pag-uusapan. Kaya naman sa pagsugod ni Damnatio ay hindi ko na itatranslate pa ang sinabi nito dahil paulit-ulit na hustisya na naman ang kanyang binabanggit. Kaya naman bilang tugon ni Asta ay asan daw ang hustisya at kapayapaan ang makikita sa pinaggagawa nito. Kaya naman sa isang iglap o kisap mata ay madali lamang hiniwa ni Asta si Boy Timbangan sa pamamagitan ng kanyang Ultra Magnetic Superpower Anti-Magic Z10 Plus Pro Max. So sa tinagal-tagal ng pagbabalik ni Asta, punyemas na Boy Timbangan ka, isang tira ka lang pala. Kaya naman para updated ka sa next nating review ay mag-follow, mag-like at share lamang ang video ito. Maraming salamat. Goodbye!